Magandang umaga sa ating pong lahat. Salamat po sa Panginoon. Muli po tayo po ay narito para mag-aral at magbulay-bulay ng salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa aklat po ng ikalawang kronika, tayo po ay may mga Bible. Buksan po natin sa aklat po ng ikalawang kronika. Praise the Lord. Chapter 7, verse 11. Hanggang sa verse 16, ganito po ang sinasabi. Naipagawa nga ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Buong buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan, maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sila ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Hinirang ko at itinaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pangangalagaan ko at pakamamahalin ang puok na ito magpakailanman. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kahit po ay atin pong alalahanin, balikan, yung pinakamahalagang covenant ng Diyos para sa atin. Hallelujah. God confirmed His covenant. Pag sinabing covenant, ito po ay kasunduan or agreement. Tayo ay nakipagkasundo sa atin pong Panginoon. Alam natin ang atin pong kalagayan. Hallelujah. Pero naniniwala po tayo na habang nalalapit ang pagbabalik ng atin pong Panginoon ay binibigyan ng linaw ng atin pong Panginoon kung ano nga ba ang ating kalagayan sa kanyang harapan. Kung bakit mayroon po mga
kapahayagan o prophecy na ang Pilipinas, na bago dumating ang atin pong Panginoon, ang Pilipinas ay magiging isang dakilang bansa. Hallelujah. Kung atin pong babalikan ang history ng ating bansa, sabi nga na ang ating bansa is the only Christian nation. Hallelujah. Na masasabi sa Southeast Asia. Hallelujah. Usa silangan. Hallelujah. So ang pagiging Kristiyanong bansa natin ay isang patunay na tayo po ay nakatalaga sa isang panahon na tayo po ay ibiblessed ng atin pong Panginoon. Ang ating bayan, ang ating bansa ay pagpapalain ng atin pong Panginoon. Hallelujah. And then, makikita po natin na alam natin na ang lahi ng tao ay nagsimula pagkatapos po ng gunaw doon sa 3 anak ni Noe. Hallelujah. At mayroon po mga pag-aaral na tayo nga po, tayong lahi na mga Pilipino, hallelujah, na nakatira sa Pilipinas, ay isa sa mga lahi ni Shem. Tayo po ay lahi ni Shem. Shemite. Purihin po ang atin pong Panginoon. Kung ito po ay katotohanan na ang ating lahi pala ay hindi po basta-basta. Kung kaya ito po ay atin pong iugnay sa doon sa napagandang plano ng atin pong Panginoon, na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang panukala at pangako. Hallelujah. Na pagpapalain niya ang isang bayan o ang isang bansa. Hallelujah. Na kung saan ang mga tao ay nakipag-isa sa kanya. Nagkaroon po ng isang covenant. At dito makita po natin, mga minamahal, na sa atin pong nabasa, ito po ay patungkol nung mga panahon na natapos ni Haring Solomon ang kanyang pagpapagawa ng templo. At ito po ay kanyang itinalaga para sa atin pong Panginoon. Alam natin na ang templong ito ay plinano ni Haring David. Pero hindi po ipinahintulot ni Yahweh na ito po ay matupad kay David. Sa halip, ito po ay nangyari at natupad sa panahon ng kanyang anak na si Solomon. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito ang isang katotohanan na sabi ng Bible, then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer. Hallelujah. Si Yahweh po ay nagpakita kay Solomon nung gabing yon. Hallelujah. At sinabi ni Yahweh kay Solomon ang mga bagay nito
Hallelujah. Ano po? Sinabi ni Yahweh sa kanya, narinig ko ang iyong mga dalangin. Hallelujah. Pangalawa, sinabi ni Yahweh sa kanya, I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. So, ang templong ipinagawa ni Haring Solomon, dito po nagkaroon ng pakikipagtipan muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ni Haring Solomon. Nang sabi niya, ang tahanang ito, ang lugar na ito ay aking pinili para sa aking sarili. Hallelujah. At ito ay isang lugar na paghahandugan ng mga tao. So makikita po natin mga minamahal na sa panahon nga ni Haring Solomon, ang mga tao, ang mga hari na at mga queen, reyna ay nagdadala ng kanilang mga handog kay Haring Solomon. Isa na po dyan ay si Queen Sheba. Na nagdadala ng mga tuni-tuniladang ginto doon sa templo na ipinagawa ni Haring Solomon bilang handog niya. Hallelujah. So, makikita po natin mga minamahal. Ang isang napaganda po dito na sinabi ng ating Panginoon kay Solomon ay yung kanyang panalangin ay napakinggan ng atin pong Panginoon. Hindi ba tayo natutuwa na ang ating mga panalangin ay nakikita natin ang katugunan ng atin pong Panginoon? Hallelujah. Although marahil may mga panalangin tayo na hindi pa natin natatanggap, pero hallelujah, mahalaga sa ating pagdulog sa Panginoon, sa ating paglapit sa Kanya, dala ang ating mga kahiling at panalangin, kailangan, hindi pa man daw natin natatanggap, sabi ng Biblia, ay atin ang pasalamatan ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ano po ang sabi ng Bible? Sa verse 13, sabi po dito, when I shut up heaven and there is no rain, hallelujah, maari kong ipinid ang langit upang hindi pumatak ang ulan. Hallelujah. Ipinapakita po ni Yahweh na mayroon siyang kapangyarihan, otoridad na kaya niyang gawin. Kaya niyang sarhan ang langit. Isipin po natin, kung bakit ngayon, panahon ng tag-ulan, ibig sabihin, binubuksan ng Diyos, binubuksan ni Yahweh ang langit. Kaya pumapatak ang ulan. Pero ang Diyos ay may kapangyarihang magsara ng langit para hindi pumatak ang ulan. Isipin po natin, sa panahon ni Elijah, nung si Elijah ay sinabi niya, ipinanalangin niya na huwag pumatak ang ulan. Sa loob ng 3 taon, ni hamog ay walang maramdaman ang tao. Kaya nagkaroon po ng matinding kahirapan, drought, tagtuyot sa lupa
dahilan sa walang ulan ni hamog sa lupa. Hallelujah. Kaya kahit na si Elijah ay naapektuhan, no, ng kanyang panalangin, ng kanyang ginawa, pero nakita po natin bilang siya ay lingkod at propeta ng kataas-taasang Diyos, nakita po natin ni minsan hindi siya iniwan at pinabayaan ng atin pong Panginoon kahit sa gitna ng tagtuyot. Hallelujah. Diba? Nung siya po ay inutusan ng ating Panginoon, pumunta ka doon sa lugar ng Karit. Hallelujah. So si Elijah ay sumunod. Pagdating po doon, na nakita niya ang isang bukal at mayroong isang bato doon. Hallelujah. Doon siya natutulog, doon siya nagpapahinga. Hallelujah. Paggising niya, ang sabi ng Bible, mayroong nakapatong na tinapay na dala ng uwak. Pag kumakain siya ng tinapay, dala ng uwak at uminom siya doon sa batis. Dahilan sa tindi ng init, hallelujah, ano po, kahit naman sa ating normal na kalagayan, pagkapanahon ng tagtuyot, naranasan natin sa ating kasaysayan, no, ang tinatawag na El Nino phenomenon. No, ito po'y naranasan namin, no, kami po'y nandun po sa Mindoro, at ito'y paulit-ulit na nangyayari dahilan sa pagbabago ng ating panahon. Alam natin, tayo po ay nakakaranas na ng iba-ibang panahon dahil sa tinatawag na climate change. Nagbabago ang panahon. Kung dati-dati, ang bagyo ay hanggang signal number 3 lang. Ngayon, mayroon ng signal number 4. No? Baka sa ating mga apo ay signal number 7 na. Diba? Hallelujah. Kasi nga, nagbabago ang panahon. Sa makita po natin mga minamahal, ang Diyos ay may kapangyarihang magsara ng langit. Hallelujah. Upang hindi pumatak ang ulan. Ganyan din kahit sa spiritual nating kalagayan. Na? May mga pagkakataon para bagang hindi natin naramdaman ang biyaya, ang blessing ng atin pong Panginoon. At maaring nasasabi natin para o tila baga sarado ang langit para sa atin. Na kung bakit para bagang walang ulan. Kasi ang ulan na nagre-represent sa ating spiritual na kalagayan, yan po'y blessing ng ating Panginoon. Diba? Pag walang ulan, isipin po natin, hallelujah, ang mga bukal, hallelujah, sa bundok ay natutuyo. Hallelujah. Pero pag pumatak ang ulan, ang mga bukal sa mga sapa ay nabubuksan at muling dumadaloy ang malinis at sariwang tubig. Hallelujah. Upang ang tao ay mayroon pong mainom. Hallelujah. So, ang Diyos ay may kapangyarihang magsara ng langit upang hindi pumatak ang ulan. Pero nakita po natin mga minamahal sa panahon ni Noe, nang binuksan ng Diyos ang lahat ng bukal, binuksan ng Diyos ang langit, pumatak ang ulan na napakalakas at binuksan ni Yahweh ang lahat ng bukal sa lupa. Hallelujah. At nakita po natin mga minamahal, na dahil sa walang tigil na pag-ulan, walang tigil na pagdaloy ng tubig sa mga bukal. Hallelujah. Sa loob ng 40 araw ay napuno ang lupa ng tubig. Hallelujah. Hanggang sa napakaraming buhay ang nangamatay. Hallelujah. So, makikita po natin mga minamahal, may kapangyarihan ng ating Panginoon magsara ng langit upang hindi pumatak
ang ulan, or command the locust to devour the land, or send pestilence among my people. Hallelujah. Maaari daw magpadala ang Panginoon ng mga balang. Hallelujah. Para sirain, salantain ang lupa. Hallelujah. Kamakailan nakita po natin ang daming balang sa ibang bansa. Hallelujah. Hindi ko lang maalala kung saang bansa, pero yan po ay naipalabas sa balita sa TV na naglabasan ang napakaraming balang. Hallelujah. So alam natin ang balang ay salot. Sapagkat lahat ng birding dahon na nakikita natin, pagka dinapuan ng balang yan, hindi aalis ang mga salot na yan hanggat may natitira. Hallelujah. Glory, glory to God. Ang Diyos ay may kapangyarihang magpadala ng balang. Hallelujah. Glory to God. At magpadala ng mga salot, pestilence among my people. Hallelujah. At ito'y magagawa ng atin pong Panginoon. Para ano? Para ipaalala sa mga tao, lalo tigit sa mga taong pinili ng atin pong Panginoon, na dapat ating pahalagahan yung ating covenant sa atin pong Panginoon. Huwag nating hintayin na mangyari sa atin ang mga bagay na ito. Nais ng atin pong Panginoon na lagi nating naaalala, lagi nating sinasariwa ang ating kasunduan sa atin pong Panginoon, ang ating pangako sa Kanya na tayo ay maglilingkod, tayo ay magpapagamit sa Kanya, tayo ay magpapakatapat sa atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ano paman ang atin pong pagdaanan at mararanasan. Hallelujah. Isipin po natin na ang ating Panginoon, hindi siya nagbabago sa kanyang pangako. Amen? At kailan naman hindi siya sumisira sa kanyang pangako para po sa atin ang kanyang mga anak. Ngayon, hallelujah. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? If my people, hallelujah, ngunit sa sandaling ang bayan na aking pinili, ay tumawag sa akin, tawagin ang aking pangalan. Hallelujah. Mahalaga po na alam natin, ano ba yung pangalan ng ating Diyos? Ano po yung covenant name na ibinigay ng atin pong Panginoon sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham? Hallelujah. Diba? Ano yung covenant name ng atin pong Panginoon? Hallelujah. Glory, glory to God. Sa Tagalog po ay tinawag ang pangalan ng ating Panginoon na Yahweh. Hallelujah. Ang iba ang tawag sa Kanya Yahweh. Hallelujah. Yahweh or Elohim. Hallelujah. Adonai. So alam po natin mga minamahal, ano man ang atin pong pagkakakilala at pagkaalam sa pangalan ng atin pong Panginoon, mahalagang alam natin, hallelujah, kung papaano tawagan ng atin pong Panginoon at ang kanyang pangalan. Hallelujah, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na mailalang ng langit at ng lupa. Hallelujah. Glory, glory to God.
Kaya sabi ng Bible, no? Kung tayo po'y makakaranas o maranasan man natin ang mga bagay, ang lahat ng ito, ang lahat ng pagsubok na ito, hallelujah, dumating man ang panahong sarhan ng Diyos o ni Yahweh ang langit para hindi pumatak ang ulan, hallelujah, o makaranas tayo ng kahirapan dahilan sa mga balang, dahil sa mga pestilence na pwedeng ipairal ng atin pong Panginoon upang ang tao'y magbalik loob sa Kanya. Ngunit mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sa sandaling ikaw at ako, sa sandaling ang Kanyang bayang pinili ay lumapit at tumawag sa Kanya, tawagin ang Kanyang pangalan, magpakumbaba, ang sabi ng Biblia, hallelujah, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yun yung apat na bagay na dapat nating pakatandaan. Hallelujah. Dapat mailagay lagi sa ating kaisipan na sa sandaling makaranas tayo katulad nito ng ating nararanasan sa atin pong panahon. Ito ang panahon na kailangan na ang tao, ang lahat ng tao ay tumawag sa Diyos. Ngunit nakakalungkot. Hallelujah. Nakakalungkot sa atin pong kalagayan, sa ating panahon. Ito yung katotohanan. Hallelujah. No? Sapagkat ang alam lang natin, tayo makakatawag sa Diyos, makakapag-communicate sa atin pong Panginoon o kay Yahweh. Hallelujah. Kung tayo naroon lamang sa simbahan. Mali po yun. Hallelujah. Ito yung panahon na kahit nasa tahanan tayo, nasa bahay tayo, dapat mayroon po tayong panahong inilalaan para tawagan natin ang ating Panginoon. Tawagin natin ang pangalan ni Yahweh. Hallelujah. Glory, glory to God. Sapagkat ang pagtawag sa pangalan ng Diyos, walang pinipiling lugar. Kung ang ating sitwasyon katulad nito, na ating nararanasan, samantalahin po natin, hallelujah, na tawagin ang pangalan ni Yahweh, sapagkat ang pangalan niya lamang ang may kapangyarihan at may kontrol sa lahat ng mga nangyayari. Kung ang ating nararanasan kung ito man ay trabaho lamang ng isang tao, hallelujah, o trabaho o plano ng mga taong nagkukontrol, ng mga taong mayayaman na kayang kontrolin ang lahat ng bagay upang imanipula ang buhay ng mga tao. Kapatid, mga minamahal, ako'y naniniwala at itong ating naranasan ay may kapahintulutan ang ating pong Panginoon at upang maganap, upang matupad kung ano ang sinasabi sa Biblia. Hallelujah. Pero ako'y naniniwala, ito'y niloob ng atin pong Panginoon upang ang mga tao ay maalala na mayroong Diyos at ang mga tao ay makapagbalik loob sa atin pong Panginoon. Sabi ng Bible, if my people, hallelujah, sa sandaling ang bayang aking pinili, hallelujah. Kapatid, mga minamahal, alam natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal ng Diyos ang mga tao. Hallelujah. Pero sa mga taong nabubuhay ngayon sa ating panahon, may mga lahi sa mga taong sila ay tunay at mga taong pinili ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So salamat po sa atin pong Panginoon. No? Sapagkat tayo po ay mga taong kabilang sa mga pinili ng atin pong Panginoon. Hallelujah.
Kaya nga, hanapin natin ang atin pong Panginoon. Tawagan natin ang pangalan ng Diyos. Magpakababa tayo, magpakumbaba tayo. Hallelujah. At laging manalangin, hanapin ang mukha ng ating Panginoon at talikuran ang ating mga kasamaan. Ano po? Hallelujah. Ano po ang kondisyon na sinasabi ni Yahweh dito? Hallelujah. Sa sandali, ang kanyang bayang pinili ay magpakumbaba, manalangin, tawagin ang kanyang pangalan, talikuran ang kasalanan. Ang pangako ni Yahweh, I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Hallelujah. So, ang infection ng virus na ito ay aalisin ni Yahweh. Ang kailangan lang ay yung taus-pusong pagsisisi ng tao sa lahat ng kasamaan. Kailangan totally na pagtalikod ng tao sa kasamaan, sa kasalanan. Hallelujah. At pag ito'y nakita ng atin pong Panginoon, hallelujah, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. At kailanman hindi siya nagsisinungaling. Hallelujah. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Pagagalingin ng Diyos ang ating lupain. Amen. Pagkatapos ng krisis na ito, ng pandemic na ito, naniniwala po tayo, may pagpapala ang Panginoon. Ibibless ng Diyos ang kanyang bayan, ibibless ni Lord ang mga anak niyang tapat na naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. At mangyayari sa atin kung ano ang mga kapahayagan sa Kanyang mga anak at sa bayang pinili ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano pa ang sabi ng Biblia? Hallelujah. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Hallelujah. Now my eyes will be open. Hallelujah. And my ears attentive. Hallelujah. Isipin po natin yung salitang attentive. No? Laging bukas ang pandinig ng Diyos para pakinggan ang ating mga dalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin po ang atin pong Panginoon. Ito po ay pangako ng atin pong Panginoon. Ito yung covenant ni Lord sa atin. Kailangan lamang gawin natin ang ating bahagi. Marami mga bagay ang ine-expect ang atin pong Panginoon sa bawat sa puso sa atin na dapat mayroon tayong ginagawa, mayroon tayong gagawin. Hallelujah. At makita ng Diyos na tayo'y lumalakad sa ating pananampalataya kahit sa kabila ng pangamba na naranasan ng mga tao. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, tayo ay nasa huling mga panahon na. At ang ating mga nararanasan ay mga bagay na tila baga hindi pangkaraniwan. At marami pa mga bagay ang mga magaganap. Hallelujah. Pero ang lahat ng ito ay patunay lamang na tayo ay malapit ng kunin at balikan ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, tayo po'y naglingkod sa Panginoon
sa loob ng maraming mga taon, kailangan huwag tayong lilingon, huwag tayong babalik. Hallelujah. Maglingkod tayo at mag-focus tayo sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Na alam natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay may kapangyarihang para upang magpala sa kanyang mga anak na tapat na naglilingkod sa kanya. Hallelujah. Ito po ay mga pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan sa ating buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. At ako'y naniniwala, ito ay isang katotohanan upang tayo ay patuloy na tumanggap ng pangako at mga pagpapala ng atin pong Panginoon. Panghawakan natin kung ano ang mga salitang binitawan ng Diyos para sa atin. Purihin po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin. Glory, glory to God. Banal at makapangyarihan naming Diyos, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkatunay na ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. Salamat sa iyong mga pangako na hindi nagbabago. Sa kabila, Panginoon, ng lahat, alam mo kung ano ang aming kakulangan. Alam mo kung anong kahinaan mayroon ang bawat isa po sa amin. Subalit, Lord, salamat sapagkat patuloy na kami binibigyan mo ng pagkakataon upang magbago, upang kami, Panginoon, ay sumunod na may pagtitiwala sa inyo. Hallelujah. Panghawakan namin ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Sapagat alam namin, Panginoon, hallelujah, isang bagay upang kami ay patuloy mong kalugdan, kailangan na kami po ay sumunod na may pagtitiwala at pananampalataya sa iyong mga salita. Salamat po dakilang Diyos ngayon pong umaga. Patuloy po dakilang Diyos na katagpuin mo ang bawat buhay. Silyuhan mo ang lahat ng aming mga pangangailangan dakilang Diyos. At patuloy, Panginoon, na pangunahan, pagpalain ang bawat buhay ng iyong mga anak. Lord, maging laman ng aming puso at kaisipan ang mga pangakong ito na iyong binitawan sa iyo pong mga salita. Natunay nga po, Panginoon, na ang iyong covenant na binitawan kay Solomon ay covenant mo sa iyong mga taong pinili dakilang Diyos. Na ikaw ay may kapangyarihang magsara ng langit at ng lupa na upang hindi pumatak ang ulan sa lupang ito. Ikaw ay may kapangyarihang magpadala ng mga balang at mga salot, Panginoon, upang sirain, hallelujah, ang lupa. Subalit, Lord, salamat sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon na sa panahon at oras na kami ay magpakumbaba, ang lahat ng tao ay lumapit at magpakumbaba sa inyo. Tawagin ang iyong pangalan, hanapin ang iyong mukha, manalangin dakilang Diyos at tumalikod ang tao sa kanilang kasalanan. Panginoon, pakikinggan mo ang aming mga panalangin. Hallelujah. Laging bukas ang iyong pandinig upang pakinggan ang dalangin ng iyong mga anak. Hallelujah. At pagagalingin mo ang lupa namin dakilang Diyos. Ngayong umaga, Panginoon, hallelujah, patuloy dakilang Ama na kami po'y nagtitiwala sa inyo. Alam namin ang nararanasan namin ngayon, nararanasan ng mga tao, nararanasan ng buong mundo ay may hangganan at may katapusan. At pagkatapos ito, Panginoon, naniniwala po kami ay iyong pagpapalain dakilang Diyos. Ang lahat ng taong nagtitiwala sa inyo, ang iyong mga anak, Panginoon, na kumikilala sa inyo at nananangan sa iyo po mga salita. Kaya nga po, Panginoon, salamat po.
Patuloy dakilang Diyos na turuan mo po kami. Ilagay mo lagi sa aming puso, sa aming kaisipan, ang pagpapakababa na lagi, Panginoon, na hanapin ka namin, hanapin ka ng mga tao, dakilang Diyos, na sa gitna ng kadiliman, Panginoon, ay masumpungan kanila bilang liwanag, dakilang Diyos, at pag-asa ng buhay ng bawat tao, dakilang Ama. Kaya nga po, Panginoon, sa mga sandali pong ito, patuloy, O God, na pangunahan mo ang aming mga buhay. Hallelujah! Makabalik, Panginoon, sa normal ang aming kalagayan. Salamat po, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy, O God, na Ikaw po ang magpapakita at magpaparanas, Panginoon, ng mga kahanga-hangang mga bagay sa buhay na ay pumakapatiran. Lord, salamat po. Pato namin inaalala, Panginoon, ang pamilya, O God, ni Sister Nancy, dakilang Diyos. Salamat po sa kagalingan kay Charles, kay Tantan, O God, sa kanilang buong pamilya, in the name of Jesus Christ. Lord God, salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, salamat po sa iyong katapatan. Maging sa lahat ng mga kapatiran muli, Panginoon, sila ay pong itinataas sa mga sandali pong ito. Ingatan mo ang kanilang mga buhay. Patuloy na bakuran mo ng banal na dugo in the name of Jesus, na sa bawat tahanan ng bawat mga kapatiran, dakilang Diyos, O God. Hallelujah! Ang kapangyarihan, Panginoon, ng mamumuksa, ang kapangyarihan ng virus ay walang kapangyarihan, sapagat higit na makapangyarihan ang dugo ni Kristo na pumatak, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, sa anumang, Panginoong, salot, dakilang Diyos, na dumarating. Salamat po, Panginoon, sapagat alam namin, O God, na kaya mong ingatan mo ang buhay ng iyong mga anak. Kaya nga po, Panginoon, sa mga sandali pong ito, sa inayong pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Pagpalain mo po kami ngayon at magpakailanman. Sa iyo ang kapurihan at karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po sa ating pong lahat. God bless you.